Yan. Ito lang. Magandang gabi po. Bali, napakilala po ako. Ako si Abraham Dublin. Kaya kami gumawa ng video ng kaibigan ko. Aminin ko po sa inyo, ako balik loob. Pero nagbabalik loob po talaga ako. Tapos yan naman ay diakono. May mga anak po siyang ministro. Ayun po sa likod. Mamaya iayos ko naman para matis makita nyo rin. Nandito po kami ngayon sa Bugtong, Pusuwang, Kapalawan. Katunayan, kaya kami binanggit. Kasi wala kami kinakatakutan na mga kagaya rin lang naman nung nagsalita ng masakit sa mahal natin si Ka Eduardo Manalo. Hindi basta kasi ang ginawa niya, kaya parang gumawa rin kami ng sarili namin na video para may labas din namin yung dami namin. Hindi kami mga marunong mag-YouTube, maggawa ng mga content. Sisikapin lang namin ngayon na makagawa para mailabas namin yung nasa damdamin namin na galit. Hindi na kailangan para marinig niyo uli kung gaano kasasakit yung mga sinabi niya. Kasi narinig niyo na yun at napanood niyo na. So hindi natin isa-isahin kasi unang-una na masakit talaga sa pakinggan. So yun po. At ito na po, magsasalita yung kaibigan ko. Ako, meron lang akong gustong iparating sa iyo. Epifanio Labrador. Sa daming vlogger na nakita namin, may nagsalita ng maraming mabuti. Meron din nagsalita may masama, pero hindi brutal ng katulad ng sinabi mo. Nung marinig namin yung sinabi mong laban sa aming pamamahala, na hindi kayang tanggapin ng sino mang tao, iglesia o hindi, na sumang-ayon, talagang nag-apoy sa galit. Isa na ako doon. Lalo't ginagalang namin ang aming tagapamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, na matagal na nagpasunod sa amin sa mabuti. Hanggang ngayon, hindi namin siya kinalilimutan. Gano'n namin kamahal yung aming tagapamahala. Alagay ng Diyos yan. Sa buong iglesia, siya ang nangunguna para ang mga kapatid ay mawasto ang buhay. Pero doon sa sinabi mo, mukhang hindi maganda ang aming naging damdamin, sapagkat gano'n namin ginagalang ang kapatid na Eduardo Manalo. Doon sa binanggit mo na pagmumura sa aming pamamahala, mahirap makatulog. Hanggang ngayon hindi ako nakakatulog doon sa sinabi mo. Talagang nagpupuyos ako sa galit. Kung malapit-lapit lang ako dyan sa Talisay, pero baka marating ko yan. Kung hindi man ako makarating dyan at magawi ka dito sa Palawan, markado na yung mukha mo. May kalalagyan ka. Hindi ka namin palalampasin. Kaya lang, nung marinig ko nitong huli, parang malambot ka na. Lalo ako nagpuyos sa galit na sinabi mo na hindi mo alam ang sinasabi mo. Ayon sa parating lang ng mga nagsasabi sa iyo, tama, ikaw yung taong naniniwala sa sabi-sabi, wala ka talagang bait sa sarili. Huwag ka nang kumalma, ipagpatuloy mo, sapagkat ipagpatuloy din namin kung paano ka namin makita. Maliit na ang mundo mo. Huwag ka na rin mag-iglesia ni Kristo, sapagkat hindi kailangan sa iglesia ni Kristo yung ganyan. Mag-iglesia ka ni Kristo. Sino ba yung vlogger tol na na nagsabi na baka yun ang daan yung ginawa niya para matawag siya? Doon sa vlogger na nagsabi magindaan para matawag ka, para nakakaragdag galit din, bagamat kapatid yun, sapagkat ganun agad siya kumalma, ganun agad siya humupa. Ang totoo na, kahit pa ikaw ay magpakumbaba pa, hindi mo pa rin maalis agad sa aming damdamin yung aming galit sa iyo, sapagkat yung taong kagalang-galang sa buong mundo at maraming tinulungan, ikaw nga walang natulungan, ikaw ang tinutulungan. Sa maling pagtanggap mo ng tulong, yun, nasagasaan mo ang hindi mo dapat masagasaan. Marami nang sumagasa, hindi nagtagumpay. Ikaw, sino ka? Batas ka ba? Abogado ka ba? Ay, dagdag mo na abogado kahit batas pa. Pagka sinagasaan mo yung pamamahala namin, may kalalagyan ka. Yun lang masasabi ko sa'yo. Huwag ka nang humupa, ituloy-tuloy mo pa yan. Yung pagsasalita ng masama. Sapagkat na-practice na kami, sanay na kami tanggapin.
palalain mo pa. Kung wala nang ilalala, wala ka na idadagdag, nananatili pa rin yung galit para makita ka. Yan lang masasabi ko sa iyo. Kung kami lang ang hahatol sa'yo, talagang maganda-ganda ang magiging hatol mo sa amin. Mapagmahal rin kami na tao. Unang-una yan ang mga aral na natatanggap namin sa mga pagsamba. Pero, parang hindi kita mapatawad sa ganang sarili ko, ha. Kahit pa kumalma ka na, hindi mawala ang galit ko sa'yo. Kaya yung isang napanood ko na nagbablog na kalmado na siya. Ewan ko kung ano rin siyang mayroong utak din na ganun na lang siya. Sus, ikaw nga, siguro sa sarili mo may magulang ka. Halimbawa, murahin yung magulang mo. Nagaya ng pagmumura mo sa ginawa mong pagmumura. Grabe, hindi basta. Gawain lang siya ng anak ni Satanas. Grabe ka. Pwede. Kaya talagang, ewan ko sa'yo. Yung mga iba na parang wala rin sa matinong pag-iisip na kinalaban ng iglesia, matataas pa na tao sa lipunan. Alam mo mga nangyari? Hindi kami mga iglesia ni Cristo nakaanib ang naghatol sa Kanya. Ang langit. Kasi may Diyos. Pero dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, baka hindi ka muna niya patulan. Kasi pag pinatulan ka na kaagad niya, hindi ka na maghihirap. Baka may nakalaan sa iyong paghihirap na sobrang hirap. Hindi ko sinasabing sana wag mangyari sa iyo yung hirap na yon. Mangyari sana sa iyo sa madaling panahon. Tandaan mo yan. Duwag ka na tao. Galit na talaga to. Oo, duwag ka na tao. Kasi nagmamas ka eh. Wala namang COVID na ngayon. Dagdag ko lang sa iyo. Kung binatikos mo si Marcolita, Congressman Marcolita, binigyan ng pahintulot ng aming pamamahala na magsalita. Siya ang binigyan din ng pahintulot para ipaliwanag sa tao yung aming pinaglalaban. Kaya nagkaganito-ganito na, nawala na yung kaisahan, nawala na ang kapayapaan. Hindi nga pumalag yung kanyang mga binanggit doon tungkol sa pag-imbestiga, tungkol sa paglilitis. Aminado nga ang taong bayan, mali nga ang nangyari. Ikaw naman, wala ka naman doon naintindihan. Ang lumabas lang sa bunganga mo, puro lang mura. Mura ng mura dahil sa likod mo may nagsasabi, binabayaran ka. Yan, napasama ka ngayon tuloy. Oh, ikaw pala tiga Talisay, Cebu. Ako naman dito. Ako dong, Inaabangan kita. Bisaya ko dong. Oh. Bisaya ka man dayo, taga-Talisay, Cebu ka. Kung isog kang tunay, ngari sa Palawan, bisag 52 na ko, usa lang ako kakasuntog mo niwa ka. Sira ulo ka. Kailangan makita natin ito sa lalong madaling panahon. Kaya nga eh, gusto ko makita siya na Pero ayaw ko nang maulit na humingi ka pa ng tawad. Oo. Na pabibi-bibi ka pa dyan, pababa-baba ka ng loob, mga maalala mo, yung pala, ang tumulong sa nanay mo, kapatid din sa iglesia. Wag na yon, propaganda mo na lang yun eh. Oo. Mas maganda yung unang sinabi mo, yun ang brutal. Kaya ibig sabihin, wag mo nang alisin sa isipan namin na kami humupa. Hindi na ito maghuhupa. Kailangan sa'yo managot ka. Oo, napakaliit ng daigdig. Cebu, sos lapit lang yan puntahan.